Pansamantalang dumaong sa labas ng Cape Verde sa West Africa ang MV Hondius habang patuloy ang pagtugon ng mga health authorities sa outbreak ng hantavirus. 3 pasyente ang in-evacuate mula sa barko sa pamamagitan ng emergency crew na nakasuot ng hazmat suits at mask. 2 sa mga inilikas ay mga crew member na may sintomas ng sakit, habang ang 3 ay isang taong malapit na nakasalamuhan ng isa sa mga kumpirmadong kaso. Ayon kay Spanish Health Minister Monica Garcia, ang mga pasyenteng may sintomas ay ililipat sa the Netherlands para sa specialized care and medical screening. 3 personas que están sintomáticas. Esas personas están siendo evacuadas desde Cabo Verde hacia Países Bajos. El médico del barco, un ciudadano británico que ayer presentaba una situación más crítica, ha sido estabilizado, por lo que no será trasladado a España, como así nos había pedido el gobierno holandés. Matapos ang evacuation, muling naglayag ang MV Hondius patungong Canary Islands matapos na pumayag ang pamahalaan ng Spain na padaungin ang barko sa Tenerife sa loob ng susunod na 3 araw. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Samantala, hindi naman pabor ang presidente ng Canary Islands sa pagdaong ng barko sa kanilang rehiyon. Ayon kay Canary's President Fernando Clavijo, hindi sila nabigyan ng sapat na impormasyon ng pamahalaan ng Spain kaugnay ng kasunduan sa World Health Organization. Iginiit din niya na mas makakabuting sa Cape Verde na lamang isagawa ang repatriation dahil may international airport naman doon. Le trasladaba el propio gobierno de España al presidente del gobierno que el barco no iba a escalar, no iba a venir a Canarias. Luego por la tarde-noche, no sé qué sucedió, no sé qué pasó, que lanzan un comunicado sin trasladarnos previamente, en donde dicen justo lo contrario a lo que nos habían dicho. Y honestamente, eso me parece que no es una forma de tratar a ningún territorio. Estoy convencido que a ningún territorio, porque al final lo que genera es desasosiego, lo que genera es mucha inquietud a la población. Sa kabila nito, nanindigan ang Spain na kayang tugunan ng Canary Islands ang sitwasyon nang hindi nalalagay sa panganib ang publiko. Se considera, la Organización Mundial de la Salud considera que Canarias y que España reúne las condiciones de desembarco en condiciones de seguridad y también de protección de la salud, no solamente del menor riesgo para los pasajeros y tripulantes, sino también que tenemos las condiciones necesarias para proteger la salud pública frente a esta infección. Ayon sa kanya, ang paglilipat ng mga pasahero ay isasagawa sa mga specially adapted transport at iiwasan ng anumang contact sa mga residente ng Canary Islands. Sa kasalukuyan, umaabot sa mahigit 140 hanggang 150 na pasahero at crew ang nasa loob pa ng barko. Ayon sa mga opisyal, lahat ng natitirang pasahero at crew ay wala pang sintomas ng sakit. Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Pagdating sa Canary Islands, ang mga dayuhang pasahero ay i-repatriate sa kanilang mga bansa kung mananatili silang walang sintomas, habang ang mga Spanish nationals ay dadalhin naman sa isang military hospital sa Madrid para sa quarantine. Sa pinakahuling update ng WHO, 3 kumpirmadong kaso na ng hantavirus ang naitala, kabilang ang isang Dutch woman na namatay, isang British passenger na nasa intensive care sa South Africa, at isang pasyenteng ginagamot sa Zurich, Switzerland. May 5 ring pinaghihinalaang kaso, kabilang ang 2 iba pang namatay sa barko. Kinumpirma rin ng mga eksperto na ang natukoy na uri ng virus ay Andes virus. Ito ang nag-iisang uri ng hantavirus na maaaring maipasa ng tao sa kapwa-tao. Ayon sa mga health officials, napakabihira ng ganitong uri ng transmission at karaniwan lamang nangyayari sa may mga malapit at direktang kontak sa mga may sintomas. La transmisión entre personas no es habitual, pero no es descartable, y cuando se ha producido ha sido en situaciones siempre de contacto muy estrecho y directo con las personas que están sintomáticas.
Ipinaliwanag din ni Garcia na karaniwang nagmumula ang hantavirus sa mga rodent tulad ng daga at naipapasa sa pamamagitan ng paglanghap ng particles mula sa kanilang ihi o dumi. Sa kabila ng mga pangamba, nilinaw ng WHO na mababa ang peligro ng mas malawak na pagkalat ng virus sa pangkalahatang populasyon. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi ito katulad ng COVID-19 pandemic at mababa ang banta nito sa iba pang bahagi ng mundo. Sa ngayon, bumabiyahe na ang MV Hondius sa isang secondary port sa Tenerife habang patuloy ang pagmamonitor at investigasyon ng mga health authorities. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.